Yes, may isa namang perfect na nilalang. Ayan na, namahiya ng kanyang kapwa. At ito ay isa pang estudyante. So watch muna natin para maintindihan nyo. Pa tayo. And ano ang iyong pinanggagalingang bayan o syudad? Mahayhay po. Mahayhay. Hindi naman ako taga Mahayhay, ako ay taga Los Baños. Ako ay isang profesor sa UP Los Baños. Kaya nga, bigyan mo ko ng isang pangmalakasang pagkain o tourist spot sa Mahayhay para talagang makumbinsi mo ko at ng aking mga best friends na pumunta dyan ngayong summer. O, nakatingin yung nanonood ang mayor mo. Nakaabang siya. So, taga-Mahayhay ka pero kailangan ng coaching. Talagang kailangan sumigaw. Okay, I'm sure kaya may sasagot ka. So, you know, you have to entice. Diba? Very, oh my God, sobrang draining yan, no? Hindi niya inisip na, hindi naman pare-pareho tayo ng pag-iisip, no? Ganyan talaga pag medyo sobrang nakakaangat ka, lalo na yung pinag-aralan, parang feeling mo, mas matalino ka pa kay God. Char! Natin, what's your name first? Sheena Anjeta po. Okay, Sheena. Shall I call you Sheen. Sheen. Sheen ang sinabi mo, tapos kinorek mo ako, dapat nag-Sheen. Ang gulong kausap. Okay, o Sheen, joke lang Sheen. Tapos Angela. Anjeta, apelyido po. Ancheta ang apelyido. Okay, Sheen, ang tanong ko sa iyo ay, give me one. Di ba? Ang ganun kausap. Siyempre, nininervous din yung bata. Bata pa yun eh. Parang di ka teacher, no? Aklang to. Nag-joke pa siya pero pinahiya. Parang feeling ko parang ano to, no? Yung may booking siya tapos pinag-host bigla kaya mainit ang ulo. Char! One great thing about Mahayhay, right? That would make me and my best friends wanna go there. Ano po, masyado po kaming hospitable. Masyado kayong ospital. Okay, so pag may mga masakit kami, di ba? Okray, di ba? Ulay itong aklang to. Ama ka na akla, masyado ka ng brainy sa lahat ng brainy. Hospitable. Hospitable. Ay, in fairness, tama ang pronunciation. Hospitable. Okay. Oh, nakita mo pa, in fairness, ba, ikaw lang ba ang may karapatan? Yan kasi ang problema sa atin eh, nakapag-aral lang sa magandang school, di ba, feeling mo perfect. Kaya yung kabataan ngayon, parang takot na sila magsalita ng English, di ba? Kasi nga, ang daming perfect sa atin, rampant na rin kasi yung call center, char, o ayan, ang galing ng pagkakabigkas, di ba? So, marami ng magaling mag-English, tapos yung mga kabataan natin ngayon, yung mga Gen Z, natatakot na rin tuloy sila kasi pang nahiya sila yung mga pangkaraniwang Gen Z natin, di ba? Yung mga nasa laylayan. Kasi ang daming perfect. At ano, okay, so ibig sabihin, mas, parang nagtaas naman ang kilay ng mga taga-ibang bayan dito, no? So ibig sabihin, kami hindi masyadong hospitable. So magbigay ka ng isang specific na halimbawa ng pagiging hospitable ng mga taga-Mahayhay. Binibigyan po namin ng pagkain yung mga bisita po minsan. Binibigyan ng pagkain at bigyan mo nga kami ng medyo unique na pagkain dyan sa Mahayhay na wala sa amin sa Los Baños. Kasi sa amin sa Los Baños, yan, may buko pie. Meron kaming masarap na chocolate cake. Ayan. Pero sa inyo, ano bang klaseng food ang medyo kakaiba dyan sa Mahayhay? Espasol po. Ay, espasol! I love espasol! Gusto ko yan. Masarap. Kasi di ba sa bus, no? Ako kasi ay nagko-commute. Isa akong commuter ng bus at may mga naglalako ng mga espasol. At gusto nating malaman kung ang klase ng espasol na ito ay masyadong matamis, pero minsan yung iba, kaunti lang yung tamis para hindi nakakaumay. Ano ba ang level ng tamis ng isang ideal espasol? Meron kang 32.2 seconds. Sakto lang po. Sakto lang, okay. Pero ikaw, mahilig ka talagang kumain ng espasol sa inyo? Wow ha, depende yan po sa panglasa mo. O kung diabetic ka katulad ng iba, so mas mababa. Pero kung high blood ka, char, katulad mo, so taas-taasan mo, char. Nakaka-impacta itong ukama na to. Hindi. So, gusto mo kung kumain ng espasol, pero ikaw mismo ayaw ng espasol. Okay. Okay rin tong kausap si ate girl, no? Okay. Pero, anyway, mga kaibigan. Tingnan mo, di ba? Pati ba naman yung pinakikialaman mo? Depende yan sa trip, di ba? Yun, nagtanong ka kung ano yung maipagmamalaki ng pagkain. Of course, sinagot ng bata. Kasi ngayon, kaprangkahin mo lang ganyan, di ba? OMG, sobrang high nito. Sobrang taas nito sa, niya, no? Kaling niya sa sarili niya. Perfect ate. Bigan, Sheen, thank you for being such a good sport. Palapakan naman natin ang ating unang biktima sa gabing ito. Ay, pinalapakan talaga niya ang sarili niya. At syempre, sa teacher ni Sheen, papasok po siya bukas! Yay! On time!
Nagpahabol pa talaga siya, no? Pinapalakpakan yung ano raw. Napaka-Kyora. Parang, ito, it's time for my reaction. Parang hindi siya magandang pakinggan. Diba? Professor ka. Siyempre, may nagsasabi dyan na bago lang daw sa pag-hosting. Pero OMG, teacher ka, no? Alam mo, you know how to speak in public. So, napakagaling na doon. Yun talaga, lumalabas yung ugali ng tao. Ayan. Bida-bida ka, girl. Ayan, ateng. So, lumabas yung ugali mo. Hopefully sana next time, hindi ka na talaga kuhain na mag-host sa isang mga ganyang klaseng programa kasi nakakaya ka. Char. I think part pa rin naman ito ng LGBT community. If I'm not mistaken, kasi masyadong mayaw-yaw, no? Ang galing mang okray kasi, ayun lang po. Pero kung di naman, I'm sorry. Ayun, pero sana, lesson learned to sa'yo, ayusin mo minsan yung pag-host mo. Kasi hindi lahat naman po ay kasing talino ng taga-UP, especially ikaw. May kilala naman akong taga-UP, pero hindi naman ganyan, di ba? Ikaw lang yung isa sa mga taga-UPing parang alam mo, feeling perfect. Ayan din yung pangit minsan pag marami ka ng kaalaman sa mundo. Yes, lahat na lang, di ba, kinokorek mo. Hindi gusto mag-correct, pero wag naman in public. Ayun lang po yun. Ayan. Good evening sa inyo lahat.